Nagsisimula ang kwento sa Junior Beast Taming School. Pinapaalalahanan ang mga estudyante na malapit na ang pagsusulit sa Beastmaster, wala pang isang linggo ang natitira. Bukas ay ang araw para sa Beastmaster Qualification Assessment. Sa loob ng isang silid-aralan, sinabi ng isang guro sa mga mag-aaral na ang lahat ay nakontrata na ang kanilang unang hayop, at dapat silang magpahinga at maghanda. Pagkatapos ay dismiss ng guro ang klase. Sa labas ng silid-aralan, pinag-uusapan ng ilang mag-aaral kung gaano sila kinakabahan sa pagtatasa ng kwalipikasyon ng Beastmaster. Binanggit nila na kahit na sa kasalukuyan nilang kakayahan, mahirap maging apprentice Beastmaster, at mas mahirap ang makapasok sa Advanced Beastmaster Academy. Ang isa pang estudyante ay may kumpiyansa na nagpahayag na ang kanyang layunin ay ang Beastmaster Academy sa Ningjang City, sa paniniwalang sapat na ang kanyang karaniwang kakayahan. Nakita namin si Lindsay na mukhang nag-iisip, pinag-iisipan niya ang paparating na pagtatasa ng kwalipikasyon ng Beastmaster, ngunit iniisip kung paano ito nauugnay sa kanya bilang isang manlalakbay sa oras. Inihayag niya na naglakbay siya sa oras at espasyo sa katawan na ito isang linggo lang ang nakalipas. Sa pamamagitan ng mga alaala ng katawan na ito, naiintindihan niya ang mundong ginagalawan niya. Ang pagsasalaysay ay nagpapaliwanag na daan-daang taon na ang nakalilipas, sa panahon ng isang sakuna, maraming mabangis na hayop ang nagmula sa mga dimensional na lamet, umaatake sa sangkatauhan at nagdulot ng pagdurusa. Lumaban ang sangkatauhan at natutong paamuin at kontrolin ng mga halimaw na ito. Ito ay humantong sa paglikha ng propesyon ng Beastmaster. Ang pagiging Beastmaster ay simbolo na ngayon ng status, at ang pagiging isa ay nangangahulugan ng pagpasok sa elite class. Para sa mga kabataan, ang pagiging isang makapangyarihang Beastmaster ang pinakamalaking pangarap. Sa mundong ito, ang mga kabataan na 18 o mas matanda ay maaaring makontrata ang kanilang unang hayop. Kung mas malakas ang kaluluwa ng isang tao, mas mataas ang antas ng pet beast na maaari nilang kontrahin. Gayunpaman, hindi ito naangkop kay Lindsay dahil ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan ay nakontrata na ang kanilang unang hayop. Ang hayop na ito ay Snowball, isang maliit, hindi nakakapinsalang nilalang na maaari lamang kumilos ng cute. Ang Snowball ay hindi nakamamatay at hindi maaaring mag-evolve. Iniisip ni Lindsay kung magiging ordinaryong tao ba siya na may katamtamang buhay dahil dito. Nabigo si Lindsay. Iniisip kung paano nakakakuha ang mga manlalakbay ng mga espesyal na kakayahan o hindi ka pani-paniwalang malakas. Nagtataka siya kung bakit napunta siya sa isang mahinang alaga tulad ng Snowball. Biglang lumapit si Jiang Hao at isa pang estudyante kay Lindsay. Ipinatong ni Jiang Hao ang kanyang kamay sa balikat ni Lindsay at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa hindi pagiging Beastmaster, na nagmumungkahi na maaari lang siyang maging isang manggagawa sa opisina. Tumawa si Jiang Hao at ang ibang estudyante, na sinasabi na kahit na hindi maging Beastmaster si Lindsay, maaari siyang magbenta ng ice cream na may Snowball sa pasukan ng mall o magbenta ng mineral na tubig. Mukhang naiinis si Lindsay sa panunukso nila, biglang may lumabas na notification sa isip ni Lindsay. Ang system ay tapos na mag-charge, sinisimulan ng pag-activate ng system, pagkatapos ay nag-pop up ang isa pang notification. Matagumpay ang pag-activate, ang sistema ng tagumpay ay opisyal na inilunsad, napagtanto ni Lindsay na ito ang gintong daliri na hinihintay niya. Tuwang-tuwa siya, napagtanto na hindi lumitaw ang system kanina dahil nagre-recharge pa ito, nagdiriwang siya, nasasabik na sa wakas ay dumating na ang kanyang gintong daliri. Tinitingnan ni Lindsay ang interface ng system, ipinapakita nito ang kanyang mga estatistika. Ang physique ay 1.0, ang espiritu ay 0.8, ang kanyang antas ay wala, ang kanyang kapangyarihan sa espiritu ay 80 higit sa 80, at wala siyang diskarte sa espiritu. Ang kanyang alagang hayop ay nakalista bilang Little Snowball, at wala siyang achievement points. Ang isang tala sa screen ay nagsasabing ang pisikal at espiritual na mga katangian ng isang ordinaryong lalaking nasa hustong gulang ay isa. Ipinapaliwanag ng interface na ang mga puntos ng tagumpay at mga bonus na item ay ibinibigay para sa pagkumpleto ng mga tagumpay. Magagamit ang mga puntong ito para tulungan ang mga hayop na lumago, i-unlock ang kanilang mga kasanayan, at palakasin ang Beastmaster.
Sa tingin ni Lindsay ito ay kahanga-hanga, ipinapakita ng interface ang impormasyon ng Snowball. Ang pangalan ng Snowball ay Little Snowball, ang katangian nito ay yellow, ang ranggo nito ay 1, yugto 1, at ang rate ng paglago nito ay 23.48%. Ang kasanayan ng Snowball ay cold air breath, ipinapaliwanag ng interface na maaaring lumago ang Snowball sa pamamagitan ng pakikipaglaban o pagkain ng mga bagay na mayaman sa enerhiya. Nakasaad din dito na kapag umabot sa 100% ang paglago ng Snowball, ito ay mag-evolve, at ang lakas nito ay lubos na bubuti. Nagulat si Lindsay dito, naalala na ang Snowball ay hindi dapat mag-evolve. Huminto siya, iniisip ang bagong impormasyong ito, nagpapakita ang system ng dalawang posibleng landas ng ebolusyon para sa Snowball. Ang una, na tinatawag na Giant Route, ay nakatuon sa physical fitness at combat strength, sa kalaunan ay naging Snow Monster, na maaaring umabot sa rank 5. Ang pangalawa, na tinatawag na Queen Route, ay nagpapahusay sa Snowball's ice element na kakayahan at spellcasting, na nagpapahina sa mga pag-atake ng suntukan. Ang susunod na anyo nito ay ang Ice Crystal Spirit, na maaaring umunlad hanggang sa ranggo ng hari, na pagtanto ni Lindsay na ang Snowball ay talagang maaaring mag-evolve, at iniisip kung ito ay mga nakatagong ruta ng ebolusyon. Masaya siya at iniisip niya na baka hindi na niya kailangan pang magbenta ng ice cream at maaaring maging Beastmaster. Siya ay lalong na nasa sabik na kahit na ang Queen Route ay maaaring maabot ang King Rank. Pagkatapos ay ipinapakita ng system ang mga kinakailangan para sa ebolusyon ng Snowball's Queen Route sa Ice Crystal Spirit, 100% rate ng paglago, 20 mababang antas na essences ng elemento ng yelo, at 1 Spirit Jade. Nagpasya si Lindsay na subukang gumamit ng mga puntos ng tagumpay upang i-upgrade ang Snowball. Tinitingnan niya ang magagamit na mga tagumpay, ang unang tagumpay, ang unang pet beast, ay nakumpleto na at nag-aalok ng reward na 100 puntos sa tagumpay at 1 Spirit Crystal. Ang iba pang mga tagumpay ay Apprentice Beastmaster, na nangangailangan ng pagpasa sa Qualification Assessment, at Enrollment, na nangangailangan ng pagtanggap sa isang Beastmaster Academy. Inaangkin ni Lindsay ang gantimpala para sa tagumpay ng unang Pet Beast, na nakakuha ng 100 puntos sa tagumpay at 1 Spirit Crystal. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga puntos sa tagumpay. Ginagamit niya ang mga puntos sa Snowball, at pataas ang antas ng Snowball. Ang mga istatistika nito ay nagbabago mula sa rank 1, stage 1 hanggang sa rank 1, stage 2, at ang growth rate nito ay tumataas sa 100%. May lalabas na notification, evolution successful, tuwang-tuwa si Lindsay, na pagtanto na talagang gumagana ito. Nakita niya na 77 achievement points ang ginamit, nag-iwan sa kanya ng 23 na natitira. Si Lindsay ay may hawak na Snowball at medyo nabigo siya na ang mga cool na special effect mula sa pag-upgrade ng system ay hindi nagtagal. Sa palagay niya ay hindi patas na ang Snowball ay itinuturing na isang mahina, F-class pet beast. Pagkatapos ay iniisip ni Lindsay ang tungkol sa Ice Element Essence at Spirit Jade na kailangan niya para mag-evolve ang Snowball, na nagpasya na ang evolution ang pinakamahusay na landas pasulong, na pagtanto niya na karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala na kailangan ng Snowball ang mga partikular at malamang na mamahaling materyales para lumakas. Habang nagsisimulang umalis si Lindsay, tinawag siya ni Jiang Hao, nang aasar na nagtatanong kung handa na ba siyang iuwi ang Snowball at magsimulang magbenta ng ice cream. Hindi pinansin ni Lindsay si Jiang Hao at nakipag-usap sa Snowball, na sinasabing huwag makinig sa mga basurang sinasabi ni Jiang Hao. Tiniyak niya kay Snowball na ang pagtatasa ng kwalipikasyon ng Beastmaster bukas ay nakasalalay dito. Tumutugon ang Snowball ng miyaw. Si Jiang Hao, na mukhang galit, ay nagtanong kay Lindsay kung ano ang sinabi niya, na tinatawag siyang basura. Iniisip ni Lindsay sa kanyang sarili na ang pamilya Jiang, ang pamilya ni Jiang Hao, ang pangalawa sa pinakamalaki sa Jiangning City, kaya hindi pa niya ito direktang makaharap. Nagpasya siyang maghintay at makita, lumingon si Lindsay kay Jiang Hao at kumpiyansa na nagtanong kung sino ang basura, na sinasabing makikita nila ang mga resulta sa final exam ng Beastmaster.
Si Jiang Hao ay dumura sa lupa sa pagkasuklam, siya at ang kanyang kaibigan ay tinatawanan si Lindsay. Kinukutya siya dahil sa pagkakaroon ng isang stuffed animal na hindi maaaring mag-evolve. Sinasabi nila sa kanya na huwag mag-abala sa pagtatasa bukas dahil mabibigo siya at iminumungkahi na umuwi siya at magbenta ng mga popsicle. Lumapit si Guan, tinawag si Jiang Hao at sinabihan siyang huwag masyadong lumayo. Ngumisi si Jiang Hao, sinabing hindi siya lalayo at natatakot lang dito. Sumang-ayon ang kanyang kaibigan, nagtataka kung bakit gusto ni Guan si Lindsay at nagmumungkahi na mas mabuting sundan si Jiang Hao. Sinabi ni Lindsay kay Guan na kalimutan ito at hindi na kailangang makipagtalo sa kanila, dahil mauunawaan nila ito sa tamang panahon. Sinabi niya kay Guan na kailangan niyang pumunta muna sa pet store at makakauwi na siya. Okay lang ang sabi ni Guan. Naglakad si Lindsay, nagtataka kung bakit ang mga materyales na kailangan upang matulungan ang kanyang alagang hayop na umunlad ay nagkakahalaga ng napakalaking pera. Naisip niya kung paanong ang lahat ng perang naipon niya sa loob ng maraming buwan ay nawala na sa isang pagkakataon. Habang naglalakad siya, nilapitan siya ni Guan, tinawag siyang Kuya Lindsay. Sinabi niya sa kanya na bumalik siya at pagkatapos ay tinanong kung gusto niyang pumunta sa kanyang bahay para sa hapunan sa gabing iyon, dahil hiniling sa kanya ng kanyang ina na imbitahan siya. Sabi naman ni Lindsay na okay at pupunta siya doon mamaya. Medyo nag-alinlangan pa si Guan bago muling nagsalita. Tinanong niya si Lindsay kung sasama siya sa Beastmaster Qualification Assessment kinabukasan. Sinabi sa kanya ni Lindsay na syempre gagawin niya, dahil kailangan din niyang makibahagi dito. Mukhang natuwa si Guan sa narinig. Sinabi niya kay Lindsay na maganda ito at tiyaking maipapakita niya kay Jiang Hao at sa kanyang mga kaibigan kung ano ang kaya niyang gawin. Sumang-ayon si Lindsay, sinabi na ipaubaya ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Guan na pupunta siya at sinabihan siyang mag-ingat, at sumagot si Lindsay ng oo. Nasa bahay si Lindsay, hawak ang Ice Element Essence at Spirit Jade. Sinabi niya sa Snowball na ang mga materyales na ito ay talagang mahal at ang pag-level up sa hinaharap ay nagkakahalaga ng malaking pera. Gumawa ng meow sound ang Snowball, pagkatapos ay sinabihan ni Lindsay ang Snowball na pumunta at kainin ang mga materyales upang ito ay umunlad. Inilagay niya ang kumikinang na asul na kristal sa singsing sa harap ng Snowball. Sinabihan niya si Snowball na dahan-daang kumain, sinabing walang kukuha ng pagkain ito. Pagkatapos ay kinain ng Snowball ang mga materyales at gumawa ng isang dumighay na tunog, nagsimula itong lumiwanag, at inisip ni Lindsay kung ito ay talagang mag-evolve. Nagsimulang lumiwanag ng maliwanag ang Snowball, napansin ni Lindsay na kumikinang ang Snowball, lumakas ang liwanag sa paligid ng Snowball, at nagsimulang magbago ang hugis nito. Bumaba ang liwanag, inihayag ang bagong anyo ng Snowball. Ito na ngayon ang Ice Crystal Spirit, nakahawig ng isang maliit na humanoid figure na gawa sa yelo. Pagkatapos ay ipinakita ng system ang impormasyon ng Ice Crystal Spirit. Ang katangian nito ay yelo pa rin, at ito ngayon ay nasa rank 2, stage 2 na may 0% growth rate. Ang mga kasanayan nito ay Icicle at Extreme Cold Domain. Ang susunod na ebolusyon para sa Rutang Reyna ay ang Snow Maiden, na nangangailangan ng 100% na rate ng paglago, 20 intermediate ice elemental essences, at 1 puso ng yelo at nyebe. Natuwa si Lindsay at napabulalas na ang ebolusyon ay isang tagumpay. Ipinakita ng system ang level ng Ice Crystal Spirit bilang rank 2, stage 2. Nagulat si Lindsay, napansin na bumuti ito ng isang buong level. Ipinaliwanag niya na ang average na lakas ng pet beast ng senior high school student ay nasa pagitan ng 3 at 5 yugto ng rank 1, kaya hindi inaasahan ang direktang pagtalon ng kanyang alaga sa rank 2. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Lindsay sa Ice Crystal Spirit, nagkomento kung gaano kalamig ang pakiramdam kapag malapit lang ito. Napagmasdan niya ang nagyayelong aura na nakapalibot sa espiritu, napagtanto na ang lakas nito ay bumuti ng higit pa kaysa sa naisip niya. Lumitaw ang isang notification ng system, na nag-aanunsyo ng unang tagumpay sa ebolusyon at binibigyan siya ng 100 puntos sa tagumpay at isang kristal na lakas. Inamin ni Lindsay na kung wala ang patnubay ng system sa mga kinakailangang materyales, hinding-hindi niya magagawang mag-evolve ng isang tila mahinang alagang hayop,
Nagpasya siyang tumanggap ng mga gantimpala, na nauunawaan na ito ang tamang desisyon, ang kristal ng espiritu at ang kristal ng lakas ay lumitaw sa kanyang harapan. Alam niya na ang mga espiritong kristal ay maaaring magpapataas ng espiritual na lakas, na tumutukoy sa bilang at antas ng mga alagang hayop na maaari niyang kunin. Alam din niya na ang lakas ng kristal ay direktang nagpapataas ng kanyang pisikal na fitness, na kinikilala ang kahalagahan ng pareho. Pagkatapos ay kinain ni Lindsay ang mga kristal, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. At isang pag-akyat ng enerhiya ang pumaligid sa kanya habang hinihigop niya ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinakita ng system ang kanyang na-update na mga estatistika. Ang kanyang pangangatawan ay tumaas mula 1 hanggang 2, ang kanyang espiritu ay tumaas mula 0.8 hanggang 1.8, at ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tumaas mula 80 hanggang 180. Ang kanyang alagang hayop na ngayon ay ang Ice Crystal Spirit, niraranggo ang 2 stage 2, at ang kanyang mga achievement points ay 123. Napansin ni Lindsay na hindi na siya nakaramdam ng lamig at nakaramdam ng patuloy na daloy ng lakas sa loob niya. Sinuntok niya ang kalapit na pader, na lumikha ng malaking butas at naging sanhi ng paglipad ng alikabok. Naisip niya na kahit na hindi niya kailangang lumaban ng personal, ang pagiging malakas sa pisikal ay palaging kapaki-pakinabang. Nangatwiran siya na ang pagkakaroon ng kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili ay lubos na madaragdagan ang kanyang mga pagkakataong mabuhay kung sakaling matagpuan niya ang kanyang sarili sa panganib. Ang Ice Crystal Spirit ay gumawa ng maliit na tunog, na tila napansin ng pinsala sa dingding, pagkatapos ay nagpasya si Lindsay na gamitin ang lahat ng kanyang natitirang mga puntos sa tagumpay, ipinahayag niya na gagawin niya ang lahat at gagamitin ang bawat puntong mayroon siya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa Ice Crystal Spirit, na nag-channel ng enerhiya mula sa kanyang mga achievement points. Ipinakita ng system ang dating estado ng Ice Crystal Spirit bilang rank 1, stage 2 na may 100% growth rate. Pagkatapos gamitin ang 123 achievement points, tumaas ang level ng Ice Crystal Spirit sa rank 2, stage 4 na may 24% growth rate. Kumpiyansa na ngumiti si Lindsay, iniisip na tiyak na magugulat ang mga tao sa Advanced Association bukas sa panahon ng pagsusuri. Magkasamang naglalakad sina Lindsay at Guan sa bakuran ng paaralan kinabukasan. Tinanong ni Guan si Lindsay kung handa na siya para sa pagtatasa ng kwalipikasyon ng Beastmaster. Sumagot si Lindsay na siya nga, dahil kailangan din niyang makuha ang kanyang kwalipikasyon. Natutuwa si Guan na marinig ito. Binanggit na si Lindsay ay tila mas motibasyon kaysa dati, dahil hindi siya lalahok kung hindi. Sinasabi lang ni Lindsay na nagbabago ang mga tao habang naglalakad sila. Isa pang estudyante ang nagmamasid sa kanila at kinilala si Guan bilang isang mahuhusay na estudyante mula sa ibang middle school. Nagtataka ang estudyanteng ito kung bakit laging nakikipag-hangout si Guan kay Lindsay, na itinuturing nilang talunan. Binanggit ng isa pang estudyante na may nagtapat ng kanilang pagmamahal kay Guan noong nakaraang araw ngunit tinanggihan. Nagpahayag ng inis ang unang estudyante sa kasikatan ni Guan, narinig ni Lindsay ang pinag-uusapan ng mga estudyanteng ito tungkol kay Guan, iniisip niya sa kanyang sarili na si Guaning ay kanyang pinsan at kilala siya bilang isang henyo sa kanyang middle school, na umaakit sa kapwa paghanga at paninibugho, gayunpaman, napapansin niyang tila hindi pinapansin ni Guan ang iniisip ng iba. Sabay silang nagpatuloy sa paglalakad, tinanong ni Guan si Lindsay kung talagang plano niyang gumamit ng snowball para sa pagtatasa ng kwalipikasyon. Kumpiyansa siyang sinabihan ni Lindsay na huwag maliitin ang snowball. Tuwang-tuwang iminumungkahi ni Guan na magdiwang sila kung pareho silang pumasa sa pagtatasa. Niyakap niya ng mahigpit si Lindsay na medyo nagulat. Biglang may tumawag kay Guan, lumapit sa kanila ang isang babae at isang matipunong lalaki. Galit na inakusahan ng dalaga si Guan na nagnakaw ng kanyang nobyo. Tinanong ni Guan ang babae kung sino siya at kung sino ang boyfriend niya. Sumagot ang batang babae na ang kanyang kasintahan ay si Zuhong. Mukhang nakilala ni Guan ang pangalan at tinawag siyang hooligan. Isang kaisipan ang nagpapakita ng alaala ni Zuhong na nagtapat ng kanyang pagmamahal kay Guan, ngunit tinanggihan siya ni Guan,
at sinabing hindi siya interesado. Sa kasalukuyan, inakusahan ng galit na babae si Guan na nagsasalita ng walang kaparikon at iginiit na si Guan ay dapat na unang nanligaw sa kanya. Sinabihan ni Guan si Lindsay na umalis, sinabing hindi sila dapat mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag at may mas mahalagang bagay na dapat gawin. Habang sinusubukan nilang umalis, pinigilan sila ng maskuladong lalaki, hinawakan ang balikat ni Guan. Sinabi niya kay Guan na hindi siya maaaring umalis at dahil ginulo niya ang kanyang pinsan, hindi na siya magiging magalang. Si Guan, na mukhang seryoso, ay nagsabi sa kanya na bitawan siya. Ang maskuladong lalaki ay mukhang nagulat sa kanyang reaksyon at naghahanda na suntukin siya. Ngunit hinarang ni Lindsay ang suntok. Nagulat si Guan na hinarang ni Lindsay ang suntok. Sinabihan ng galit na babae ang kanyang kapatid na huminto sa pagbibiro, na sinasabing alam ng lahat kung gaano kawalang silbi si Lindsay. Tinanong ng maskuladong lalaki si Lindsay kung sinusubukan niyang maging isang bayani at sinabihan siyang mag-alala tungkol sa kanyang sarili. Mukhang seryoso si Lindsay, pilit niyang pinalihis ang suntok ng maskuladong lalaki, na ikinagulat ng galit na babae na sumisigaw para sa kanyang kapatid. Nasa lupa ang matipunong lalaki, mukhang nagulat. Sinabi sa kanila ni Lindsay na kung mayroon silang anumang mga isyu, dapat silang makipag-usap sa kanya, dahil siya ay pinsan ni Guan. Ang matipunong lalaki ay tumitingin kay Lindsay na may masamang tingin. Nagulat si Guan at napagtanto na magaling pala si Lindsay sa pakikipaglaban. Iniisip ni Lindsay sa kanyang sarili na ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan pagkatapos na lumakas ang kanyang pangangatawan. Ang matipunong lalaki ay bumangon mula sa lupa, mukhang galit na galit, at binalaan si Lindsay na hinihiling niya ito. Naghahanda siyang salakayin muli si Lindsay, kumikinang sa kapangyarihan ng kanyang kamay. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na ilaw. Si Lindsay at Guan ay nanunood habang ang isang makamulto na lobo, kinikilala ng system ang nilalang bilang isang ghost wolf, isang uri ng hayop, sa rank 2 stage 1. Napangiti ang matipunong lalaki, confident na ang kanyang rank 2 Ghost Wolf ay madaling hahawakan ang dalawang high school students. Pinagmamasdan ni Guan ang Ghost Wolf, iniisip na ang sarili niya ay nasa rank 1 stage 7 pa lang. Sa kabila nito, mukhang determinado si Guan, na para bang handa siyang lumaban. Siya pagkatapos ay mukhang nagulat, tumatawag kay Lindsay, nagtataka kung ano ang binabalak nito. Tinanong ni Guan si Lindsay kung balak niyang gamitin ang snowball laban sa Ghost Wolf, nag-aalala tungkol sa lakas ng snowball at ang posibilidad na masaktan si Lindsay, na maaaring makaapekto sa kanyang pagtatasa. Kumpiyansa na sinabi ni Lindsay kay Guan na ipaubaya ito sa kanya. Tumawa ang galit na babae, na nakitang katawa-tawa na si Lindsay, isang taong itinuturing niyang karaniwan, ay susubukan na hamanin ang Ghost Wolf ng kanyang kuya. Sinabihan niya ang kanyang kuya na turuan sila ng leksyon. Inutusan ng maskuladong lalaki ang kanyang Ghost Wolf na umatake. Humakbang pasulong si Lindsay, at pinalibutan ng asol na liwanag ang kanyang kamay. Ang Ghost Wolf ay sumugod, ngunit biglang, isang figurang gawa sa yelo ang lumitaw sa harap ni Lindsay. Na unti-unting binabalot ng yelo ang Ghost Wolf, ito ang nagbagong anyo ng snowball, ngayon ay ang Ice Crystal Spirit. Habang lumilitaw ang Ice Crystal Spirit, ginamit nito ang kanyang kasanayan na tinatawag na Extreme Cold Domain. At isang alon ng matinding lamig ang nagmumula rito, na agad na nagyayelo sa Ghost Wolf sa kanyang mga landas. Gulat na gulat ang matipunong lalaki at ang kanyang kapatid na babae. Nagulat si Guan at nagtaka kung snowball ba talaga. Kinukumpirma ni Lindsay na ang snowball ay nag-evolve. Sinisigawan ng maskuladong lalaki ang kanyang Ghost Wolf para umatake. Ngunit nananatili itong nagyelo. Ipinahayag ni Lindsay na ang snowball ay tinatawag na ngayong Ice Crystal Spirit. Ang Ice Crystal Spirit ay naglalabas ng isang barrage ng matutulis na icicle na bumabasag sa yelo na bumabalot sa Ghost Wolf. Ang labi ng Ghost Wolf ay nagkalat sa harapan ng maskuladong lalaki. Hindi makapaniwala ang maskuladong lalaki, at sinabing imposible para sa isang mag-aaral sa high school na magkaroon ng sapat na lakas ng alagang hayop upang agarang talunin ang kanyang rank 2 beast. Ang galit na batang babae, na mukhang nag-aalala, ay nagtanong sa kanyang kuya kung ano ang dapat nilang gawin.
Napagtatanto na sila ay walang cap-RS, ang maskuladong lalaki ay nagpasya na umatras, na nagsasabi sa kanyang kapatid na babae na dapat silang umalis. Gayunpaman, ang boses ni Lindsay ang nagpahinto sa kanila, nagtatanong kung sinabi niyang pinayagan silang umalis. Mukhang natakot ang lalaki at ang kanyang kapatid na babae. Ang maskuladong lalaki at ang kanyang kapatid na babae ay nasa lupa na napapalibutan ng mga tipak ng yelo. Ang maskuladong lalaki ay pinagpapawisan, at mabilis na humingi ng tawad ang matipunong lalaki kay Lindsay. Sinabi sa kanila ni Lindsay na hindi siya ang dapat nilang hinga ng tawad. Ang matipunong lalaki pagkatapos ay lumingon at humingi ng tawad kay Guan, sinabing ito ay kanilang pagkakamali at humihingi ng tawad, na nangangakong haharapin si Shu Hong mamaya. Mukhang nagulat ang galit na babae at tinawag ang kanyang kuya. Ang kanyang kuya, sa sobrang takot, ay sinampal siya sa mukha at sinigawan siya upang mabilis na humingi ng tawad. Sinabihan sila ni Guan na okay lang at pwede na silang umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Lindsay sa Ice Spirit na sapat na ito at ang yelo sa kanilang paligid ay natunaw. Inalalayan ng matipunong lalaki ang babae na tumayo at mabilis silang umalis. Tuwang-tuwa si Guan at niyakap si Lindsay. Sinabi sa kanya kung gaano siya kahanga-hanga at tinanong kung paano niya nagawang talunin ang Ghost Wolf at kung paano mag-evolve ang Snowball sa Ice Crystal Spirit. Tinapak ni Lindsay ang Ice Crystal Spirit at sinabi kay Guan na wala na silang maraming oras para pag-usapan ito ngayon at kailangan nilang magmadali sa venue para sa qualification assessment. Nagbabago ang eksena upang ipakita ang labas ng isang malaking gusali na may label na Gusali ng Beast Taming Association. Sa loob ng gusali, may isang grupo ng mga tao na nakatingin sa itaas, nakatuon ng eksena sa isang malaki at kumikinang na bato na may label na Original Source Stone Tablet. May nagtatanong kung iyon ang Original Source Stone Tablet at may isa pang tao na nagkomento sa kung gaano ito kalaki, kahit na iniisip ng ibang tao na hindi ito ganoon ka-espesyal. Tinitingnan ni Lindsay ang Origin Stone at iniisip kung paano ito ang huling pagtatasa ng kwalipikasyon ng taon. Alam niyang may mga taong mabibigo at mawawalan ng pagkakataong maging Beastmasters, habang ang iba ay magtatagumpay at makapasok sa Beast Taming Academy, na magsisimula ng bagong buhay. Desidido siyang magtagumpay, si Lindsay at Guan ay nakatayo sa harap ng isang linya kasama ang ibang mga tao. Isang lalaki, na tila opisyal, ang humaharap sa grupo. Binanggit niya na ang lahat ay nakatanggap ng isang maliit na badge na gawa sa kahoy sa pagpasok. Itinaas niya ang badge, na nahahati sa mga seksyong may label na low, medium, high, at super. Ipinaliwanag niya na ang badge na ito ang susi sa pagpasok sa lugar ng Original Source Stone Tablet. Ipinaliwanag ng opisyal na kailangan nilang piliin ang antas ng kahirapan sa hamon na kanilang haharapin. Idinagdag niya na kung mas mahirap ang hamon, mas mayaman ang mga gantimpala kapag nakumpleto. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanilang atensyon sa isang screen, ipinapakita ng screen ang mga gantimpala para sa bawat antas ng kahirapan. Para sa low difficulty, ang pagpasa ay magbibigay ng titulong Apprentice Beastmaster, kasama ang 1 sa Spirit, at 5% na growth bonus para sa kanilang alagang hayop. Ang medium difficulty ay nag-aalok ng parehong titulo, kasama ang 2 sa Spirit, kasama ang 1 sa Physic, at isang 10% na bonus sa paglago. Ang high difficulty ay nagbibigay ng parehong titulo, kasama ang 3 sa Spirit, kasama ang 2 sa Physic, at isang 20% na bonus sa paglago, kasama ang pag-unlock sa pangalawang Pet Beast slot. Sa wakas, ang Super Difficulty ay nagbibigay ng parehong titulo, kasama ang 5 sa Spirit, at 3 sa Physic, isang 30% na bonus sa paglaki para sa kanilang alagang hayop, at nagbubukas din ng pangalawang slot ng Pet Beast. Ang ilang mga mag-aaral ay nasasabik sa mga gantimpala. Isang estudyante ang bumulalas kung gaano sila kaakit-akit. Nais ng isa pang estudyante na makapasa sila sa Super Difficulty. Ang isa pang estudyante ay nagpapayo na huwag mangarap at itinuturo na kakaunti ang mga tao na pumasa sa High Difficulty. May ibang nagmumungkahi na maglaro ito ng ligtas at magpuntirya para sa low difficulty muna upang maging isang Apprentice Beastmaster. Lumingon si Guan kay Lindsay at tinanong siya kung aling antas ng kahirapan ang pipiliin niya.
Bago sila gumawa ng kanilang mga pagpipilian, ang opisyal ay nagpapaalala sa lahat na maingat na isaalang-alang dahil ang desisyong ito ay makakaapekto sa kanilang hinaharap. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpili ng kahirapan na angkop sa kanilang sariling kakayahan. Si Guan ay nasa isip, tila pinag-iisipan ang mga antas ng kahirapan para sa pagtatasa. Pagkatapos ay ipinakita ang kamay ni Guan na may hawak na badge na gawa sa kahoy, partikular na nakaturo sa seksyong may markang super. Ang screen na nagpapakita ng mga napiling antas ng kahirapan ay nagpapakita na 46 na tao ang pumili ng mababa, 10 ang pumili ng medium, at 1 tao lamang ang bawat isa ang pumili ng high at super. Napansin ng ibang mga estudyante ang screen at nagulat sila na may pumili talaga ng super difficulty. Nagtaka ang isang estudyante kung sino ang taong yun, iniisip na baka baliw sila. Sumang-ayon ang isa pang estudyante, na nagmumungkahi na ang tao ay maaaring hindi ganap na gising. Ang isa pang pabiro ay nagsabing madaling madulas at magkamali sa oras na tulad nito, na nagpapahiwatig na maaaring ito ay isang hindi sinasadyang pagpili. Isa sa mga estudyanteng nagmamasid sa mga ito ay nag-iisip sa kanilang sarili na ang sinumang pumili ng super difficulty ngayong taon ay tiyak na hindi makakapag-enroll sa Beast Taming Academy. Pagkatapos ay ipinakita si Lindsay na hawak ang kanyang badge, na kumikinang ng maliwanag na may dilaw na ilaw, na nagpapatunay na siya ang pumili ng super difficulty.